Magdronang nagbenta ng sanggol sa Muntinlupa na corner sa entrapment operation. Kayo po ay aresto sa child trafficking. Ang kawawang sanggol ipinagpalit sa halagang 25,000 pesos. Ang buong detalye ng krimeng yan, abangan maya-maya lang. Live mula sa himpilan ng News 5. Simulan na ang balitaan dito sa Frontline Pilipinas. Magandang gabi Pilipinas, ika-18 araw ng Hulyo taong 2024. Kasama ang buong pwersa ng News 5. Narito na ang mga puma-frontline na balita. Vice President Sara Duterte hindi raw sasali sa midterm elections. Parehong tinanggihan ang alok sa kanya ni Pangulong Bongbong Marcos at dating Pangulong Rodrigo Duterte. Habang ang liderato ng Department of Education, formal nang ipinasa kay incoming Secretary Sonny Angara. Budol alert! Pagawaan ng mga peking government ID sa Talisay City, Cebu, sinalakay ng NBI. Dalawang nakainom na pulis at isang traffic enforcer sa Valenzuela nagkainitan. Ang enforcer, hinampas pa raw ng baril ng pulis. Away lasing naman sa gitna ng kalsada sa Leyte na uwi sa pananaksak sa harap ng maraming tao. Habang sa Taguig, lalaking nakadroga, hinostage ang sariling ina at pinagbantaang papatayin ang kanyang 3 anak. Pinagsamang low pressure area at hanging habagat, nagpabaha sa ilang bahagi ng Luzon at Visayas. Kaya mga kotse, di na pwede na. Pangharas ng China sa Pilipinas sa West Philippine Sea, mas tuminding ngayong taon. Himayin natin yan sa Frontline Special Report. Balitang abroad naman, US President Joe Biden positibo sa COVID-19. At sa showbiz, Donnie Pangilinan at social media star Kong TV nakipagkulitan kina Hugh Jackman at Ryan Reynolds. You fight a lot. Why? Naaktuhan ang isang kumadrona na nagbenta ng sanggol sa halagang 25,000 pesos. Depensa ng suspect, napilitan siyang ibenta ang sanggol dahil inabandona na lang daw ito sa kanya ng nanay na pinaanak niya. Nasa frontline ng balitang yan, si Elaine Fulgencio. Kalmadong nakikipagtransaksyon ng 51 anyos sa si alias Nancy habang ibinibenta ang karga niyang sanggol sa loob ng sasakyan sa Muntinlupa. Lingid sa kaalaman niya, mga operatiba ng National Bureau of Investigation ang kanyang katransaksyon. NBI po kami. Hindi na nakapalagang sospek na isang pumadrona. Protection po natin yan. Sa child trafficking. Agad kinuha ng mga otoridad ang sanggol at dinakipang-sospek. Ayon sa NBI, talamak ang ganitong modus online kung saan inilalakong mga bata sa mga private groups sa social media. According sa cyber tip po ng DOJ, marami pong nag-engage na nagbebenta ng mga bata, mga bagong silang na bata na in the guise of adoption na hindi naman na dumadaan sa normal or yung regular na proseso na nire-require ng batas. Kwento ni alias Nancy, matagal na niyang kilala ang nanay ng sanggol dahil siya rin daw ang nagpaanak sa una nitong supling. Pero bigla na lang daw umalis ang nanay matapos manganak at inabandona sa kanya ang bagong silang na sanggol. Nung nanganak na po siya, ang sabi niya talaga ayaw niya sa baby. Tapos hindi niya nga tinignan yung baby. Bahala ka na dyan ma'am kasi hindi ko talaga pwedeng yan pakita dun sa amin. Basta bahala ka na kung gusto mo ipaampun. Dahil walang iniwang panggastos ang nanay ng bata, naisip daw ni Nancy na ibenta na lang online ng sanggol sa halagang 25,000 pesos. Kasama na raw dyan ang pagproseso ng birth certificate. Need ko rin po yung mga ginastos ko sa baby. Kaya yun po, naghanap ako na pwede kong i-post kasi wala nga po akong alam na kung saan ko Ngayon, nag-post ako doon na kung sinong gustong umampun ng baby. Kaso sabi ko, babayaran yung midwife at saka yung mga ginastos.
Nagtrabaho raw noon sa isang lying-in clinic ang sospek at iniimbisigahan din kung dati na siyang sangkot sa bentahan ng mga sanggol. Hawak ng NBI ang sospek na sinampahan ng patong-patong na reklamo, kabilang ang human trafficking at cybercrime. Hinahanap na rin ng mga otoridad kung sino ang tunay na nanay ng sanggol. Sa ngayon, nasa pangangalaga muna ng DSWD ang sanggol na pinangalan ng Baby Angel. Babala ng otoridad sa publiko, mahigpit na ipinagbabawal ang pag-abandona at pagbenta sa mga bata. Kung nais raw mag-ampon, mas maiging dumaan sa legal at tamang proseso para maproteksyonan ang karapatan ng mga bata. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Sa Valenzuela, hinampas ng baril ng isang nakainom na pulis ang nakaalitan niyang traffic enforcer. Ang punot dulo ng pananakit, masama umanong pagtitig. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Nag-uusap ang mga sakay ng dalawang motorsiklo sa MH Del Pilar Street, Barangay Mabolo, Valenzuela City noong madaling araw ng linggo. Maya-maya, bigla silang huminto. Bumaba sa isang motor ang dalawang nagpakilalang pulis. Nilapitan na nakapulang rider na isa namang traffic enforcer sa Valenzuela. Nauwi sa komosyon ng tatlo na nakita pa ng isang napadaang rider. Ilan sandali pa, may binunot sa tagiliran ang isa sa mga nagpakilalang pulis at hinampas sa tiyan ang enforcer. Sa lakas ng paghampas, natumba ang enforcer at kanyang motor. Hindi naman siya nanlaban. Hanggang may dumating na pang-apat na motor na nakasamahan pala na nagpakilalang pulis. Kalaunan, humupa ang tensyon at umalis na rin ang hinampas na enforcer. Kanina, iprinisinta ng Valenzuela LGU ang biktimang enforcer na si Ronaldo David. Nakita niyang walang suot na helmet at mga nakatsinelas lang ang dalawang nagpakilalang pulis. Hindi ko po sila muna sinita or pag habang tumatakbo po kami, napatingin lang po sa kanila po. Then sasabihan ko po sana yun nga po, wala po sila mga helmet. Pero yun nga po, sa unang po banda, bigla na lang po nila akong ginit-git. At sinabi po sa akin, sir, sa mga makatingin Minuro at pinagbantaan daw siya ng dalawa. Baril daw ang binunot ng isang pulis na ipinanghampas sa kanya. Paglapit po na sa akin, hindi ko pa nakita po sa CCTV. Hawak na po yung baril at po sa akin. Sinabi na po, gusto mong patayin na kita rito? Hindi na po siya kung nagsalita kasi nga po, baka hindi po nila kayang dalhin po yung kanilang ininom po at mabarilin po talaga nila ako. Sa investigasyon ng Valenzuela Police, natukoy nilang miyembro ng Manila Police District ang tatlo. Nag-inuman daw ang mga ito sa Valenzuela. Kinundinan ni Valenzuela Mayor Wes Gatchalian ang ginawa ng Police Maynila sa kanilang enforcer. May Ordinance 1083 ho tayo, ang dress code natin when using motorcycle, bawal po yung slippers, and likewise po ang pagsuot po ng helmet. So sa lahat po ng ating kawani po ay wag ho tayong magpapayag po, magpabastos na lang po sa iilang mga kapulisan po. Ang masakit pa ho, yung kapulisan na hindi pa ho taga Valenzuela. No? Nangangamba ngayon sa kanyang seguridad ang traffic enforcer dahil sa pagsusumbong sa ginawa ng tatlong pulis. Ayon sa LGU, pwedeng mag-request ang sinaktang enforcer na mailipat muna ng assignment o pwede ring dagdagan ng seguridad sa kanyang tirahan. Ang Manila Police District agad namang dinisarmahan ang tatlong pulis. Nirelieve rin sila sa pwesto habang gumugulong ang investigasyon. Patong-patong na kaso rin ang isinampas sa kanila. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Nang hostage ng sarili niyang nanay at tubod-tubad na hinabol ang kanyang mga anak. Sino mag-aakalang gagawin yan ng isang padre de pamilya? Nasa Frontline ng balitang yan, si Dave Abuel. Pasado 1:00 ng madaling araw kahapon nang masapul sa CCTV na tumatakbo ang tatlong bata sa Barangay Sembo, Taguig. Hinahabol sila ng kanilang amang hubot-hubad. Ayon sa opisyal ng barangay, nagawang makatakas ng mga bata sa kanilang ama saka nagtungo sa barangay. Nanginginig daw ang mga ito na indikasyon ng matinding takot. Kwento ng mga bata, pinakitaan sila ng ama ng kutsilyo at pinagbabantaang papatayin. Pilit din daw silang pinatutulog. Di siyempre yung bata nagkaroon ng isip na baka gawan sila ng masama. Mamaya pag matulog sila dahil pilit na silang pinapatulog. Pagpasok ng tatay niya doon sa loob, pero hubad na siya. Saka sila kumaripas ng takbo. Pinatawag naman ng barangay ang ina ng mga bata. Napag-alamang 1 buwan nang hiwalay ang babae at ang ama ng mga bata. Nagdodroga raw kasi ang lalaki. Tinanong ko kanina, physically ka ba sinasaktan? Hindi naman kumbaga, yung galit na parang papatay na laging may kutsilyo. So baga, parang ang namin,
psychologically na abuse yung babae. Ilang oras lang matapos sa bully ng suspect ang mga anak, sunod naman niyang hinostage ang kanyang sariling nanay. Ipinanligo rin niya sa sarili ang gasolina. Pumasok kami tatlo, nakabackup yung pulis sa likod. Then nakita namin, hawak-hawak niya pa yung nanay niya. Buti na lang, doon isang kapatid, nakumbinsid din siyang bitawan yung nanay. Sa huli, nadaan naman sa pakiusap ng mga otoridad ang suspect. Nakita pa sa CCTV ng barangay ang pagsuko at pagsama ng lalaki sa mga otoridad. Nagawa lang daw niya ito dahil gulong-gulo na siya sa dami ng kanyang mga problema. Sa ngayon, hawak na ng tagig-pulis ang suspect. Sinubukan ng News 5 na hingan ng komento ang lalaki, pero tumanggi na siyang humarap sa kamera. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Sa ibang balita, tinanggihan ni Vice President Sara Duterte ang pakiusap daw sa kanya ni na Pangulong Bongbong Marcos at dating Pangulong Rodrigo Duterte na tumulong sa kani-kanilang kandidato sa 2025 elections. Sinabi yan ng bise sa turnover ceremony para sa bagong liderato ng Department of Education. Nasa frontline ng balitang yan, si Ria Fernandez. Welcome to the chaos, Sec. Yan ang mensahe ni outgoing DepEd Secretary at Vice President Sara Duterte sa papalit sa kanyang si incoming Education Secretary Sani Angara. Kaninang umaga, formal nang inilipat ni VP Sara kay Angara ang liderato ng DepEd. Aminado si VP Sara na may panghinayang siya sa kanyang pag-alis sa DepEd. Napamahal na raw kasi sa kanya ang mga tao rito. Gusto rin daw sana niya noon na matapos ang mga deliverable para sa ahensya ng administrasyon. Pero si Angara ang sasalo ng mga nakabinbing programa ng DepEd, gaya ng Matatag Center, revised senior high school curriculum, at pagdadagdag ng benepisyo para sa mga guro. Ngunit, aaminin ko na sa ikli ng panahon, may mga hakbang na sadyang hindi natin natapos. Nais kong ipaubaya ito sa ating susunod na kalihim ng kagawaran. I hope we can all work together. Sama-sama po tayong magtrabaho para sa ating mga minamahal na guro at para sa kabataang Pilipino. Sama-sama tayong magtulungan upang iangat ang antas ng edukasyon sa bansa patungo sa bagong Pilipinas. Hanggang ngayon, palaisipan ang rason ni VP Sara sa pagkalas niya sa gabinete ng Administrasyong Marcos. Sabi niya, mahaba ang kwento niyan. Tinanong din ng bise kung may kinalaman ba rito si First Lady Liza Araneta Marcos. Ang sagot niya, no. Kasi wala naman din kinalaman si First Lady sa trabaho namin ni Pangulong Marcos. Medyo mahaba yung kwento na yun eh. We need a sit down for the reasons. Merong personal sa aming dalawa ni President Marcos which stems from yung napag-usapan namin bago ako pumayag na tumakbong Vice President. Meron siyang sa trabaho at meron siyang sa bayan. Matatanda ang sinabi noon ni First Lady Liza na bad shot na sa kanya si Sara. Nag-ugat yan sa umano'y pagtawa ng bise ng tawaging bangag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte si Pangulong Marcos. Bagamat hindi dadalo sa SONA ngayong taon si VP Sara, sinabi niyang okay naman ang relasyon nila ng Pangulo. Before ako nag-resign, meron kaming isang meeting kung saan inimbita ako ni President Marcos na sumali, tumulong sa administration para sa mga senator candidates. At sabi ko sa kanya, hindi muna ako sasali sa midterm elections. Pati nga raw ang ama niyang si Pangulong Rodrigo Duterte, hinindian niya nang imbitahan siyang mangampanya para sa mga kandidato ng PDP. By chance, nakita kami ni former President Duterte. Inimbita din niya ako na mangampanya, tumulong, sumuporta para sa mga candidates ng PDP. So sinabi ko din sa kanya na hindi muna ako sasali sa midterm elections. Paliwanag ni VP Sara, kailangan daw niya munang pag-isipan kung ano ang magiging direksyon niya sa darating na eleksyon. Hindi na rin daw siya tatanggap ng anumang posisyon sa gabinete. Pero ang klaro, nakatakda raw siyang magkaroon ng heart-to-heart meeting kasama ang PDP re-electionists na sina Senador Bato de la Rosa at Bongo pagkatapos ng SONA. Nagbabalita mula sa Frontline, Ria Fernandez, News 5. Mismong mga taga-suporta naman ng Kingdom of Jesus Christ ang nagtuturo sa kinaroroonan ni Pastor Apollo Kibuloy.
Ayon sa Philippine National Police, mula nang maglabas ng reward money, marami na ang tumatawag sa kanila. Ilan daw dito nagpakilalang supporters ng KOJC. Pero sinusuri muna raw nila ito dahil posibleng prank lang ang iba at nililihis lang sa tunay na kinaroroonan ng pastor. Sa ngayon, may good leads na raw ang pulisya tungkol kay Kibuloy na may warrant of arrest para sa kasong child sexual abuse at qualified human trafficking. Pero wala naman daw indikasyong nakaalista ng bansa ang pastor at 4 na kapwa akusado. Wala pong lumabas na ganung pangalan, but definitely it's not also remote na gumamit po sila o lumabas po sila via backdoor, but yan po yung binabantayan po natin, ma'am. Dumako naman tayo sa usapang defense. Sa unang pagkakataon, nagpasiklab sa Australia ang mga fighter jet ng Philippine Air Force. Para yan sa idinaraos ngayong Pitch Black exercise, ang pinakamalaking military drills ng mga Air Force sa mundo. Live mula sa Australia, nasa frontline na balitang yan si Brian Castillo. Brian, ano-ano ang mga aktibidad sa Pitch Black exercise dyan? Jess, nagsimula na nga magpakitang gilas ang Philippine Air Force sa dinadaos na Pitch Black exercise dito sa Darwin, Australia. Bukod sa Pilipinas, kalahok sa multilateral exercise na ito ang iba't ibang mga modernong aircraft mula sa iba't ibang mga Air Force sa buong mundo. Mula sa runway ng Darwin Air Force Base kanina, nagpasiklab sa pag-take off at pagmaneobra sa ere ang FA-50 fighter aircrafts ng Philippine Air Force na sumabak sa kauna-unahan nilang Pitch Black exercise dito sa Australia. Kung dati observer at nanonood lang ang mga pilotong Pilipino, ngayon kasama na sila sa 21 bansang kasali sa isa sa mga pinakamalaking multilateral exercise ng mga Air Force sa mundo. 5 eroplano at halos 200 piloto at support personnel ang pinadala ng Philippine Air Force dito para hasain sila katuwang ang ibang may mas modernong Air Force gaya ng Australia, Amerika, Germany, United Kingdom, South Korea at Japan. We want to enhance our operational procedures because that is the thing. We want also to validate all those procedures that we have made. Kasama ang ilang fighter jets ng Royal Australian Air Force, nagsagawa ng basic fighting maneuver exercise ang eroplano ng Pilipinas. Bagamat aminadong nahuhuli pa rin ang Pilipinas pagdating sa palakasan ng Air Forces, malaking bagay daw ang makasaysayang paglahok natin sa Pitch Black exercise para maipakita sa buong mundo na kayang-kaya ng mga pilotong Pilipino na makipagsabayan. Tinawag na Pitch Black exercise ang taunang pagsasanay sa Australia dahil isa sa mga pangunahing training ang night flying operations o ang paglipad kahit gabi at madilim ang himpapawid. Dito hahasain din ang kakayahan nila sa air interdiction drills o ang pagharang sa mga eroplanong iligal o walang pahintulot na papasok sa airspace. Flying with all these prestigious air forces around the world, it will really enhance our operational readiness. Bukod sa oportunidad na mahasa ang mga sundalo natin, ikinatuwa ng organizers ng Pitch Black exercise ang pagkakataong matuturin sila mula sa mga Pilipinong piloto. It's a reflection of what the Philippines Air Force might learn from the other nations here, but it's also a reflection of what we'll learn from the Philippines Air Force as well. So as we go through the exercise, it's a fabulous opportunity for us to learn from each other and leave the exercise all being stronger than we started. Jess, kanina lang ay nagsagawa naman ng fly-past exercise yung mga aeroplanong kalahok sa Pitch Black doon sa may Mendel Beach, dito pa rin sa Darwin, Australia. Bukas sa publiko yung exercise yan, kaya umabot sa mahigit 20,000 yung mga turista at residente nanood dyan sa exercise na yan, dito pa rin sa Darwin. Jess? Nag-uulat mula sa Australia, maraming salamat Brian Castillo. Mas bukas na komunikasyon ang estratehiya ng Pilipinas at Amerika para mas mapalakas ang alyansa sa usapin ng defense. Ayon sa Pentagon, nag-usap sa phone call sina Defense Secretary Gibo Teodoro at US Defense Secretary Lloyd Austin III. Tinalakay nila ang karapatan ng mga bansa na makalipad, makapaglayag at mag-operate sa ilalim ng international law. Muli ring binigyang diin ang ironclad o matibay na suporta ng Amerika sa Pilipinas sa issue ng teritoryo. Sa ibang balita, mahigit 100 hinihinalang Chinese ang umano'y nameke ng birth certificate sa isang bayan sa Davao del Sur. Kinumpirma rin ng 3 barangay na hindi nila residente ang mga Chinese. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawi.
Chinese ang pangalan at apelido, pero Pinoy ang middle name. Ang mga magulang, Chinese ang tatay at Pinay ang nanay. Kapansin-pansin niyang listahan ng maigit 100 pangalang hawak ng 3 barangay sa Santa Cruz, Davao del Sur. Sila raw yung mga late nagpa-register ng kanilang birth certificate mula 2018 hanggang 2021. Pero ayon sa mga opisyal ng mga barangay, wala ni isa sa mga pangalan sa listahan ang residente nila. Sa barangay Bato, nagulat ang mga residente sa balita dahil wala naman daw silang kakilala na nakapangasawa o nagkaanak sa Chinese sa kanilang barangay. Pero so far, wala man talagang mga Chinese dito sa aming barangay. Kaya nagtaka nga po kami ba't may mga nakaregister na mga Chinese nationals na dito man ako lumaki, hindi ko talaga naranasan nagkakapitbahay ng Chinese. Oh, so far po, wala po talagang Chinese dito sa aming barangay. Kahit mga opisyal sa barangay, nagtataka din kung paano nakakuha ng birth certificate ang umano'y mga Chinese. Lalo't requirement sa local civil registrar ang barangay certification. So supposed to be, pag nagkuha sila ng mga late registration, isa sa mga requirements, so prerequisite talaga yung kukuha sila ng barangay certification. Opo. Nangyari? Walang nagpunta dito. Hindi sila residente dito sa Barangay Bato. Kinumpirma rin ng Barangay Astorga at Coronon na hindi nila residente ang mga pangalan sa pinekeng birth certificates. Base sa datos ng National Bureau of Investigation, 1,200 fraudulent o pinekeng birth certificates na nabis nung inisyu ng LGU sa 11 barangay sa Santa Cruz. Sa ngayon, hinihintay pa ng NBI ang certification ng 8 pang barangay para makumpirma kung residente nga nila ang mga nakapangalan sa iba pang pinekeng birth certificates. Definitely, meron din itong mga pictures kasi hindi naman makakatanggap yung LGU Santa Cruz kung walang nagpipix nito or walang taong pumupunta sa kanila. Ayon sa NBI, na-relieve na rin sa pwesto ang Municipal Civil Registrar na umasikaso sa mga birth certificate. Pero tumanggi pa rin humarap sa News 5 ang mismong alkalde ng bayan. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Susunod, pagawaan ng mga pekeng government ID sa Talisay City, Cebu, sinalakay ng NBI. Lalaki patay matapos pagsasaksakin sa harap ng maraming tao sa Leyte. At silipin ang kwelang interview ni na Donnie Pangilinan at social media star Kwang TV sa mga Marvel actors na sina Hugh Jackman at Ryan Reynolds. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga may init na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Pinagsamang low pressure area at hanging habagat ang nagpaulan at nagpabaha sa ilang bahagi ng Luzon at Visayas. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawit. Umapaw ang Pula River Irrigation System sa Oriental Mindoro dahil sa walang tigil na ulan. May halong putik at troso ang rumaragasang tubig. Malakas din ang hangin at halos liparin ang mga tarapal ng ilang bahay sa bayan ng Pinamalayan. Umabot na rin sa loob ng bahay ang baha. Matapos ang ulan, nagmistulang malawak na ilog ang mga palayan sa bayan. Baha rin sa Odjongan, Romblon. Lumubog sa tubig ang mga motorsiklong ito. Hanggang kaninang umaga, lubog pa rin ang mga bahay sa barangay Dapawan. Nasa bubong na ang ilang mga residente. Nakahambalang naman sa highway sa barangay Patoo ang malaking bato na ito dahil sa landslide. Puro troso rin ang kalsada kaya tuloy-tuloy ang clearing operations. Suspendido muna ang mga pasok sa eskwelahan at tanggapan ng gobyerno sa Odjongan. Grabing baha diri depita sa barangay Patag o. Binaha rin ang National Highway sa barangay Patag, Baybay City, Leyte. Natirik yung mga motor. Kaya mga kotse din na pwede nga.
Low pressure area at hanging habagat ang nakaapekto sa malaking bahagi ng bansa. Huling namataan ng LPA sa Catbalogan City, Samar. Dahil sa dalawang weather systems, malalakas na ulan ang mararanasan sa Mimaropa, Batangas, Aklan, Antique, pati na rin sa Metro Manila, Bataan, bahagi ng Calabarzon at Masbate. Gayon din sa Western Visayas, Negros Occidental, Negros Oriental, Zamboanga Peninsula, Misamis Occidental, Lanao del Norte at Lanao del Sur. Inaabisuhan ng mga residente na maging alerto sa baha at landslide. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Sa ibang balita, naniniwala si Senator Win Gatchalian na posibleng tumakas na papuntang China si suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo sa gitna ng arrest order ng Senado laban sa kanya. Tingin ng senador, matagal nang may escape plan si Guo. Posible raw na hawak at valid pa rin ang Chinese passport ng alkalde na pwede niyang gamitin kung tatakas siya palabas ng bansa. Sa ngayon, may nakalabas ng lookout bulletin laban sa alkalde. Pero base sa records ng Bureau of Immigration, hindi pa naman daw nagtatangkang mag-abroad si Mayor Guo. Nagtatago siya at pero tingin ko rin mahihirapan siya. Kung nandito pa siya sa Pilipinas, mahihirapan siya magtago ng matagal dahil hindi siya makakalabas ng bahay niya. No? At alam ng buong bayan kung ano yung itsura niya, kung sino siya. At ang payo ko sa kanya, mag-surrender na sa Senado dahil ito naman ay in aid of legislation. Hindi pa ito korte. Hindi naman to ordered kung ikukulong siya permanently. So, pumunta na lang siya dito para magbigay siya ng testimonya niya, magbigay siya ng kanyang nalalaman. Nanindigan naman ang kampo ni Guo na nasa Pilipinas pa rin ang alkalde at wala siyang balak tumakas. Diyan sa Pilipinas, wala siyang pupuntahan ng lugar. Una, hindi mo siya aalis. Kailangan may mga laban tayo, paano siyang aalis? Hinihingi ng House Committee on Public Order ang listahan ng mga influencer na promotor ng illegal na online casino. Sa pagdinig kahapon, ibinunyag ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang lantarang pag-promote ng ilang content creator sa mga hindi lisensyadong online sugal. Dahil dyan, pinakuha na ng komite ang mga pangalan nila para ipagbigay alam sa BIR at sa DICT. Ayon sa PAGCOR, delikado ang mga illegal na online sugal dahil hindi ito regulated at walang proteksyon para sa players. Dahil dyan, halos 6,000 na sa 7,000 natukoy na illegal gambling sites at online gaming platforms ang ipinasara ng PAGCOR. We cannot help po the players who will play in that platform pag nagkaroon po sila ng problema. Wala rin po silang customer verification. So, marami pong mga kabataan ang maaari pong makapaglaro sa mga illegal platforms po na ito. Pasadahan na natin ang mga showbiz update ngayong Huwebes. Sumabak na sa Diamond Business si High Street actress Andrea Brillantes. Bukod dyan, meron din daw siyang mga bagong crush. Yan at ang iba pang life update kay Andrea sa Frontline Report ni MJ Marfori. True to her last name, Brillantes. Aba, pinasok na nga ng Gen Z queen na si Andrea Brillantes ang Diamond Business at the age of 21. We stand a business-minded queen. Kahapon, finlex ni Andrea ang Diamond with pink sapphire cross na ito na magiging parte ng collection niya. Hindi ko lang po nakikita yung self ko na parang gusto ko maging artista for the rest of my life. So parang gusto ko matuto ng iba't ibang mga bagay po. Kasi hindi naman forever yun yung pagiging artista. Ganun po. Kahit sobrang busy sa negosyo at showbiz, blooming si Andrea ngayon. Career daw siya sa jiu-jitsu para sa karakter niyang si Sky sa hit kapatid at Dreamscape serye na High Street. Kailangan ko maging active.
sa Sky ngayon kasi ang dami niya pong ang dami niyang action scenes. Meron na siyang action scenes kasi action star na ako. Joke! Meron siyang mga action scenes. Lagi siya tumatakbo, lagi siya hinahabol. Tatlo yung kalaban niya dito. So, parang kailangan siya always ready. So, ako, Muay Thai nila ako. So, kapag wala akong taping, sa umaga, nag-Muay Thai ako. Tapos, saka yung events ko, ganyan. So, sabi ko, hala, hindi pala talaga ako fit na tao. I think it's time na kailangan kong maging fit. Pero, may sikreto pala si Andrea sa nagpapaglow sa kanya. Yan ay ang dalawang opa! Byeon Woo-seok ng Lovely Runner at ang karakter ni Kim Soo-yoon sa Queen of Tears. May bago kasi yung crush. Kaka-discover ko lang kagabi sa Lovely Runner. Actually, si Baekhyun Woo from Queen of Tears. Yung character, like siya talaga. Bonus na yung itsura niya si Kim Soo-yoon. Aba, may time pa siyang mag-fangirl Manonood nga raw siya ng fan meet ni Kim Ji-won dito sa Pilipinas sa August 3. Napapanood naman si Andrea sa High Street weeknights dito sa TV5. Nagbabalita mula sa Frontline. MJ Marfori, News 5. Kahit sina Deadpool and Wolverine stars Hugh Jackman at Ryan Reynolds, hindi napigilang matawa sa kakulitan ni Donnie Pangilinan at online superstar Kong TV. In the trailer, you fight a lot. Why? Bahagi yan ng pasilip ng Marvel Philippines sa pag-attend ni Donnie at Kong sa press event ng Deadpool and Wolverine sa Seoul, Korea. Sa video na yan, ipinakita ang ilang kulitan ng ating dalawang Pinoy stars kina Hugh at Ryan. Ipinasilip din ang ilang tagpo sa event na dinaluhan ng international media. Pangarap ko may interview yung dalawang superhero na to in real life. Mas pangarap ko na mag-interview sa kanila kasama tong gwapo na to. Susunod, panghaharas ng China sa Pilipinas sa West Philippine Sea. Balikan at himayin natin sa Frontline Special Report. Lalaki pinatay sa saksak ang kanyang biyanan sa Leyte. Suspect at biktima parehong nakainom. At mga peking ID na ginagamit sa pambubudol nasabat ng mga otoridad sa Talisay City, Cebu. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Posible raw na mas mahal pa kesa unang inakala ang tunay na presyo ng tinatayong bagong Senate building sa Taguig. Ayon yan kay Senate Committee on Accounts Chairman Alan Peter Cayetano. Base raw sa mga bagong dokumentong nakalap ng komite, lumalabas na umabot pa sa mahigit 27 billion pesos ang halaga ng gusali. Masyadong malaki kumpara sa unang sinabi na mahigit 21 billion pesos lang dapat. Matatandaang naging mainit ang unang pagdinig ng Senado sa proyekto matapos magtalo sina Cayetano at dating pinuno ng Accounts Committee na si Senator Nancy Binay tungkol sa tunay na budget para sa gusali. Siguro akin appeal kay Senator Nancy, sa SCT, sa DPWH, di ba? Tell the whole truth, di ba? Ito, review lang to eh. So if they came forward and gave us everything, we would have decisions by now. It's coming out so far to be the most expensive building in the country, and that's going to be sad, di ba? But we'll still try to remedy that. Sa Leyte, pinatay sa saksak ng isang lalaki ang kanyang biyanan sa harap ng maraming tao. Ang ugat ng krimen, away pamilya. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Basa. Nakunan sa video na nagtatalo ang dalawang lalaking yan sa gitna ng kalsada
malapit sa palengke ng Cariaga sa Leyte noong Martes. Tila may binunot ang lalaking nakaasul. Maya-maya, bumagsak sa kalsada ang kaalitang lalaki. Sinaksak na pala siya ng balisong. Hindi na kontento ang lalaking nakaasul at pinagsasaksak ulit ang biktima. Napasigaw at nagpulasan ang mga nakakita sa pananaksak. Sinisigawan pa ng lalaking nanaksak ang biktimang nakabulagta. Sa isa pang cellphone video, kitang duguan ang biktima. Dinala siya sa ospital pero namatay rin. Lumalabas sa investigasyon na biyanan ng suspect na si alias Ray ang biktimang senior citizen na si Jose. Hindi na idinetalye ng mga pulis ang dahilan ng alitan pero may kinalaman daw ito sa kanilang pamilya. Napag-alaman ding parehong lasing ang suspect at ang biktima dahil pista sa lugar noong araw na yon. Meron na kasing personal grudge din yung suspect kaya nung napuno na siguro siya. Sumuko rin ang suspect pero wala siyang pahayag. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. What's up mga kapatid? Matinding volleyball action na naman ang inabangan ng PVL fans ngayong araw at exciting games ang nasubaybayan nila sa PhilSports Arena. Live mula sa venue, nasa frontline ng balitang yan, si Marcy Bautista. Marcy? Yes, Mikey, isang triple header na naman ang mapapanood ng Pinoy Volley fans dito sa PhilSports Arena para sa 2024 PVL Reinforced Conference. Ipinakita kaagad ng Petrogas Angels kung bakit sila ang defending Reinforced Champions at pinataob ang Zeus Coffee Thunderbells in 3 sets. Dominanteng opensa kaagad ang ipinamalas ng Angels mula pa lang sa simula. Walang naisagot ang Thunderbells sa duo ni na former best foreign player Wilma Salas at Brooke Van Sickle. Final score 25-16, 25-21 at 25-21. Pumukol si Van Sickle ng 22 points, 1 block, 3 aces at 11 digs. Sa second game naman sa pagitan ng Akari Chargers kontra Capital One Solar Spikers, kinalangan ng Akari ng 4 na sets para mapataob ang mga bagong recruits sa Capital One. Final score 25-18, 27-25, 22-25 at 25-14. Mikey, magkakalaman na sa tapatan ng Signal HD Spikers kontra Choco Mucho Flying Titans kung sino ang mananaig ngayong wala na din ang kanilang key players dahil sa national team duties. Para sa Signal HD Spikers, absent si Don Macandili, Vanny Gander at Jovelyn Gonzaga. Para naman sa Choco Mucho Flying Titans, missing in action si Cici Rondida at Cherry Nunag. Mikey, balik sa inyo. Maraming salamat, Marcy Bautista. Susunod, sa gitna ng mas matinding panghaharas ng China sa West Philippine Sea, panahon na ba para sa mas agresibong aksyon ng Pilipinas? Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Jig Manikad po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Pambobomba ng tubig, panunutok ng patalim hanggang sa may sundalong Pilipino na naputulan ng daliri. Hindi may kakailang mas tumitindi ang pangharas ng China sa Pilipinas sa West Philippine Sea. Himayin natin yan sa Frontline Special Report. Makailang ulit na lantaran ang pambubuli ng China sa mga tropang Pinoy sa West Philippine Sea. Kaya inaasahan ng marami na magiging bahagi ito ng SONA ni Pangulong Bongbong Marcos ngayong taon. Sa SONA kasi noong 2023, di niya ito partikular na binanggit. Sa tala ng News 5 ngayong 2024, umabot sa 7 insidente ng panghaharang o panghaharas ng China sa mga tropang Pilipino. May pagkakataon pa ngang humantong ang mga ito sa mga nasirang barko ng Pilipinas at pananakit sa mga Pilipinong sakay dito. Epekto rin ng pambubuli ng China ang mas kumonting huli ng ating mangingisda. Sa isang report nitong Mayo,
Bumaba raw ng 60 to 80% ang fish production sa bansa dahil sa pagkasira ng mga coral o bahura at hindi magandang fishing conditions sa West Philippine Sea. I think ang part ng de-escalation effort is of course yung continuous diplomacy and talks with China. And at the same time, of course, hindi natin pinapabayaan ang ating alliance with the United States. Nitong Abril, isinagawa ang pinakamalaking balikatan joint exercise, kabilang ang nasa 16,000 na pinagsamang puwersa ng Pilipinas at Amerika. Nakilahok din ang France, pati na mahigit 10 iba pang bansang observer. Ngayong taon, may mga napirmahan ding defense agreements ang Pilipinas kasama ang United Kingdom at Japan. Sa hanay naman ng ating armed forces, kapansin-pansin ang mas madalas na pagsasapubliko nito ng mga nangyayari sa West Philippine Sea sa ilalim ng Pulat Communication Plan. Mismong ang media, ilang beses naging saksi sa harapang panghaharas ng China. Yung pang-apat na beses na sinubukan tayong gamitan ng water cannon ng China Coast Guard. Ito rin yung counterpart nila dun sa transparency strategy ng Philippine Coast Guard. Kung ang strategy mo is full of society, dapat lahat tayo alam natin, whether we are ordinary Filipino people and kung opisyal ka, pareho lahat tayo ng naratibo at ng estratehiya. Sa kabila ng mga hit and miss ni Pangulong Bongbong Marcos, isang isyu ang tila nakatumbok sa damdamin ng mga Pinoy, ang West Philippine Sea. Sa kanyang zona, ilalatag kaya ng Pangulo ang mas palabang hakbang? Nagbabalita mula sa Frontline. Ruth Cabal, News 5. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Mas pinaigting ng MTRCB ang kanilang kampanya para sa mas matalinong panonood. Ang ahensya bumibisita na sa mga broadcasting network sa bansa. At syempre kabilang sa unang binisita ang kapatid network One News at One PH. Sa kanilang pagpunta sa TV5 Media Center, mainit silang sinalubong ng mga boss ng network. Personal ding dumalo si MTRCB Chairman Lala Soto sa isang workshop. Naging agenda rito ang muling pagpapaalala sa mga guidelines sa mga content na ipinalalabas sa Free TV. Isa rin sa mga ibinahagi ni Soto ang pagpapatibay ng ugnayan ng MTRCB sa mga network. Arestado ang isang babaeng miyembro umano ng grupong gumagawa ng mga peking government ID sa Talisay, Cebu. Online na ibinebenta ang mga ID sa mga nambubudol. Nasa frontline ng balitang yan, si John Aroa. Sanib Persang sinalakay ng National Bureau of Investigation at Bureau of Internal Revenue ang bahay na ito sa Barangay Lagtang, Talisay City, Cebu. Kasunod yan ang mga natanggap nilang sumbong sa talamak na bintahan online ng mga peking government ID. Sa bahay na yan umano, ginagawa ang mga peking ID na ginagamit ng mga nambubudol. Tumambad sa loob ang mga bagong gawang peking government ID gaya ng TEEN at PhilHealth. Natagpuan din ang mga makinang ginagamit sa paggawa ng ID gaya ng printer, computer at laminator. I-aresto ka na mo sa sala nga pagpasipay. Arestado ang suspect na si Geraldine Tausa. Ayon sa NBI, parte ng malaking sindikato si Tausa. An organized crime group involved in this criminal activity composed of resellers as well as printers all over the country. Ibinibenta umano ng grupo ang peking ID online sa halagang 150 pesos hanggang 380 pesos. Para di matuntun, sa ibang lugar pinapakuha ang mga peking ID at ipinapadala sa pamamagitan ng mga delivery rider. Sa unang tingin ay hindi kaagad malalaman na peke ang gawa ng sindikato dahil kamukhang-kamukha ito ng lehitimo. Malalaman lang na peke ito kapag in-scan ang QR code. You have cell phones, you could scan those QR codes. It would refer you to a Bureau of Internal Revenue, but it's a generic information, unlike a legitimate PIN card, which would produce
information which is unique to each individual taxpayer. Aminado naman si Geraldine na illegal ang kanyang pinasok. 5 buwan pa lang daw siya sa ganitong gawain. Malaking pagsisisi po. Lesson learned po ito sa akin. Hindi ko na po uulitin. Nagawa ko lang to dahil sa kahirapan. May supplier raw siya sa template at numero sa mga ID. Taga-imprenta lang daw siya at may 4 siyang reseller. Tinutugis na ng mga otoridad ang iba pang sangkot sa modus. Nagbabalita mula sa Frontline, John Arua, News 5. Naka-lockdown na ang batasang pambansa bilang paghahanda sa State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos sa Lunes. Sa ngayon, wala naman daw banta sa seguridad. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Hindi na basta-basta nagpapapasok sa batasang pambansa. Ang ibang sasakyan sa labas na lang pinaghihintay. Ang mga delivery rider hanggang gate na lang din at inaabot na lang sa guard ang kanilang mga dinideliver. May K9 unit na rin o bomb-sniffing dogs na nag-iinspeksyon sa mga pumapasok na sasakyan. Naka-lockdown na kasi ang lugar para sa State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos sa Lunes. Simula ngayong Huwebes, tanging mga essential personnel na lamang nga yung pinapapasok dito sa loob ng batasang pambansa at talagang napakahigpit nga nung seguridad dahil kung wala yung pangalan mo sa listahan, hindi ka papapasukin sa loob. Ayon kay House Deputy Majority Leader Erwin Tulfo, all set na ang seguridad para sa ikatlong sona ng Pangulo. I trust the security of Congress. Lalo pa ngayon, inagahan pa nila na mas maaga na one day, tapos panay ang sweep nila. Nilabes na kayo nag-cover ng Congress, wala naman nangyayari sa awa ng Diyos. Mismo ng Philippine National Police, wala rin daw na mamonitor na banta sa seguridad sa araw ng sona. But ang nasa isip natin, there is always a threat because wala po dapat mag-relax. Kaya may threat o walang threat, 100% po ang preparation po namin. Tinanong din si PNP Chief Romel Marbil kung magkakaroon ng security adjustments kasunod ng assassination attempt kay dating US President Donald Trump sa isang campaign rally noong Sabado. Ang sagot ni Marbil, alam mo, lahat yung may nangyari kay Trump, walang nangyari kay Trump, naka-factor in po yan. No? What we are doing right now, no, sinasabi ko nga, every zone is always a different case. Pagdating naman sa mga magsasagawa ng protesta, hanggang sa tandang sora lang daw sila papayagan. Yun naman pong mga pro-government naman po na nag-signify din ng intention po nilang mag-rally, doon naman po natin sila pipilitin maharang po. At least doon na lang po, hanggang doon na lang po sila, doon sa may COA area. So hindi natin sila paglalipitin para medyo maiwasan po yung mga tension po sa magkabilang panig po. Magpapatupad din ng PNP ng gun ban simula Sabado, July 20 hanggang sa July 22 sa buong Metro Manila. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Dapat na bang i-ban o ipagbawal ang Philippine Offshore Gaming Operators o POGO? Isa yan sa mga may init na usapin ngayon kasunod ng pagkakaugnay ng mga ito sa krimen. Para sa ilang eksperto at mambabatas, matinding banta sa seguridad ang mga POGO. Narito ang Frontline Special Report. Naging pugad daw ng krimen ng mga Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Naglipana na kasi ang mga nag-o-operate ng walang lisensya at natuklasang ginagamit na ito sa human trafficking, forced labor, pangsa-scam at prostitusyon. Si alias Sharon nagtrabaho sa isang POGO, swerteng nakaligtas pero nakita raw niya ang pagmamalupit sa ibang kasama. After 1 week, she knows they scam. The management take her to another room, let her see they beat another people, and told her, if you doesn't want to work, we will beat you like them. Sa sona ni Pangulong Bongbong Marcos noong 2023, wala siyang naging pahayag tungkol sa POGO. Saan po yung bahay ninyo nung ipinanganak kayo? Your Honor, hindi ko na po alam. Tila
Tila teleserye na sinubaybayan ng publiko ang mga hearing sa Senado at kung paano sasagutin ni suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Go ang mga tanong. Paniwala ng ilang senador, isa siyang Chinese national at malaki raw ang papel niya kung paano nakapasok ang mga umano'y sindikato na operators ng Pogo sa Pilipinas. Ayon sa PAGCOR mula 2022, mahigit 10 ang na-raid na iligal na Pogo. Paniwala naman ng PAOK, posibleng umabot pa sa 300 ang patuloy na nag-ooperate ngayon na iligal na Pogo sa bansa. Pero sabi ng PAGCOR, nasa 43 lang ang lisensyadong Pogo sa ngayon at mahigpit raw nila yang binabantayan. Actually, yung Pogo kasi was just a temporary intervention kasi nga nagkaroon ng COVID. At the time, we needed some cash para mag-generate yung ating government ng revenues. But at the same time, nakita natin yung ill effects ng Pogo nito. Issue rin para sa ilang mambabatas at opisyal ang banta sa seguridad na dala ng iligal na Pogo. Ipinunto rin ng ilan ang umano'y tila piniling lokasyon ng mga Pogo, malapit sa ilang military base, halimbawa sa Maynila, Pasay at Cavite. Pwede kasi ngayon, with the sophistication of the technology, kaya nilang makakuha ng data. Plus, of course, yung mga workers mo doon are Chinese. Kasi threat to national security ito. I think nakita natin yung continuous infringement, at saka yung infiltration. Hanggang ngayon, wala raw nakikitang sapat na dahilan si Pangulong Bongbong Marcos para sa total ban ng Pogo. Habang tila parami ng parami ang mga kontrobersyang nauungkat nitong mga nakaraang buwan, magbago kaya ang kanyang posisyon? Nagbabalita mula sa Frontline, Ruth Cabal, News 5. Ibo sa COVID-19 si US President Joe Biden sa kasagsagan ng kanyang re-election campaign sa Amerika. Ayon sa White House, nakararanas ng mild symptoms ang Pangulo pero tiniyak nilang ligtas si Biden. Bakunado raw ang Pangulo at nakatanggap ng booster shot. Nagpositibo si Biden sa COVID habang nasa Las Vegas. Dinala siya sa Delaware kung saan siya magse-self-isolate. Sa Paris, France, isang patay habang 6 ang sugatan matapos salpukin ng kotse ang isang cafe. Miyerkules ng gabi nang araruhin ng kotse ang terrace ng cafe kung saan may mga customer. 2 sa mga sugatan malubha ang lagay ayon sa mga pulis. Tumakas ang driver pero agad ding naaresto. Napag-alaman namang nakainom at nakadroga ang kasamahan ng driver. Naka-high alert ngayon ang France para sa Paris Olympics sa July 26. Sa China naman, 16 ang nasawi sa sunog sa isang shopping center. Sa videong yan, makikita ang 2 lalaking na trap sa ika-14 na palapag ng mall. Gumamit pa ng crane ang mga bombero para masagip sila. Ayon sa mga ulat, sumiklab ang sunog pasado alas 6 kagabi. Sa lakas ng apoy, halos 9 na oras bago ito naapula. Nasa 75 ang nasagip. Ayon sa mga otoridad, nagsimula ang sunog sa isang construction operation sa loob ng mall. Balik tayo sa balita dito sa Pilipinas. Halos patapos na ang mga estasyon ng North-South Commuter Railway. Bukod sa mga bagong tren, may high-tech train simulator din para mahasa ang mga driver ng tren. Nasa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Kung kulay lang ang titingnan, halos walang ipinagkaiba ang mga tren na ito sa ginagamit ngayon sa LRT Line 1. Ito ang mga bagong tren na galing Japan na gagamitin sa North-South Commuter Railway. 51 train sets na may tigwa 8 bagon ang gagamitin sa ruta mula Clark International Airport hanggang sa Valenzuela. May 7 tren din na gagamitin sa pinaplanong Airport Express sa pagitan ng Clark at Naiya. Ang bawat train set kayang magsakay na mahigit 2,000 pasahero. Bukod sa mga bagong tren, nagagamit na ngayon ang high-tech na train simulator para mahasa ang kaalaman ng mga train driver. Kopyang-kopya nito ang mga kondisyon sa riles na maaaring maranasan ng isang driver, katulad ng pagtigil sa mga estasyon at pagbuhos ng malakas na ulan. Habang wala pang NSER, ang gagamit muna ng training facility nito ay yung mga nandun na ngayon sa LRT Lines 1 at 2 at MRT 3. Kalaunan gagamit din nito yung mga papasok naman sa MRT 7 dahil magsisimula na sila mag-operate sa susunod na taon. Sa ngayon, halos patapos na ang ilang estasyon sa North-South Commuter Railway. Target na simula ng operasyon nito sa 4th quarter ng 2027 o unang quarter ng 2028. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5.
Sa ibang balita, tiniyak ni Pangulong Bongbong Marcos na prioridad ng gobyerno ang pagpapaunlad ng infrastruktura sa bahagi ng Palawan. Kabilang dyan ang pagpapagawa ng military runway sa bayan ng Balabac at airport sa Pag-asa Island. Nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Malaki ang papel ng Palawan sa seguridad ng bansa. Binigyang diin yan ni Pangulong Bongbong Marcos sa pagbisita niya kanina sa Puerto Princesa para mamahagi ng ayuda sa mga magsasaka at mangingis ng apektado ng El Nino. Malapit ang Palawan sa Pag-asa Island na bahagi ng West Philippine Sea. Sa gitna ng tensyon dito ng China at Pilipinas, tiniyak ni Marcos na malapit nang matapos ang military runway project sa Balabac, Palawan. Isa ang Balabac sa mga bagong lokasyon para sa Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA ng Pilipinas at Amerika. Kasama din siyempre sa ating prioridad ang pagpapalago ng turismo sa inyong lalawigan at sa pagpapabuti pa ng daloy ng transportasyon dito. Prioridad din daw ang pagsasaayos ng Puerto Princesa Airport Development at Pag-asa Island Airport Development Project. Bukod dito, ipinangako ng Pangulo na aayusin ang supply ng kuryente sa Palawan sa tulong ng Maharlika Investment Corporation, National Electrification Administration at Palawan Electric Cooperative. Bibisita rin sana si PBBM sa Romblon para mamahagi ng ayuda pero hindi ito natuloy dahil sa masamang panahon. Tinatayang nasa 3 bilyong pisong halaga ang pinsala ng El Nino sa agrikultura sa rehiyon ng Mimaropa. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Samantala dahil naman sa masamang panahon na kansela ang pagbisita ni Pangulong Marcos kaninang hapon sa Pidig, Ilocos Norte. Pangungunahan dapat ni Marcos ang pagpapasinaya at paggawad ng bagong rice processing system at agricultural equipment sa higit 1,000 magsasaka. Pero bandang alas 3 ng hapon, inulan ng venue at hinangin ang mga tent. Kanya-kanyang silong din ang mga tao na nagtakbuhan pa. Ang mga audio-visual setup at ang tech booth kinailangang takpan. Matapos ang halos 30 minuto, pinospone na ang pagbisita ni PBBM. Hindi pa malinaw kung kailan itutuloy ang event. Mga kapatid, hindi makakalaro si Angel Canino para sa Alas Pilipinas sa parating na 2024 Southeast Asian D-League. Kinonfirm mismo ni Coach Jorge Jose de Brito ang balita at dahil daw ito sa kanyang commitment sa DLSU. Ayon kay Coach, hanggang sa FIVB Challenger Cup lang daw ang napag-usapan nila ng DLSU. Kaya babalik na muna si Canino sa kanyang mother team. Tinanghal na best opposite ang Lady Archer sa nakalipas na ABC Challenge Cup kung saan gumawa ng history ang kupunan sa pagpanalo ng bronze medal. Habang wala si Angel, kinakailangan mag-step up ni Eliza Solomon na finally makakalaro para sa national team pagkatapos ng kanyang injury. Nasa Japan ngayon ang kupunan para sa kanilang 2-week training camp. Sa basketball, tuloy-tuloy ang mainit na simula ng Strong Group Athletics sa William Jones Cup at tinalo ang Future Sports Basketball Team ng USA 112-90. Namang panangapat ang USA pagpasok ng halftime break pero nagpakawala ng 33-16 third quarter run ang Pilipinas para kunin ang kalamangan. Nagpakita na naman ang galing si Chris McCullough at nagtala ng 24 points, 18 rebounds and 7 assists. Natapos na naman ng may 19 points si Tajuan Aji habang nag-ambag ng 17 si RJ Abarrientos. Sa tennis, umakyat sa pang 155 sa mundo si Alex Eala ayon sa listahan ng Women's Tennis Association. Ito ang career high ng Pinay na number 162 last month. May kinalaman dito ang magandang opening game niya sa singles campaign sa W100 Victoria Gasteiz kung saan tinalo niya si Lian Tran ng Netherlands 6-4, 6-2. Dinomina agad ni Eala ang opening set 5-2 at hindi na pinakawalan ang momentum. At yan ang mga pandi ng Sports News Today. It's your Sports Tito Mike Reyes. Peace and love. Susunod, mga Pinoy, hinihikayat ng Department of Health na matuto ng first aid tulad ng CPR. At Pinoy singing group nagpabilib sa America's Got Talent. Tuloy-tuloy pa ang makabuluhang balitaan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline.
Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Hinihikayat ng Department of Health ang publiko na matutunan ang pagsi-CPR o cardiopulmonary resuscitation. Kung paano yan, alamin sa report ni JC Cosico. Kapag may biglang na cardiac arrest sa iyong harapan, ano ang gagawin mo? Importante na marunong ka ng first aid, gaya ng CPR o cardiopulmonary resuscitation. Ang hakbang na yan nakakapagligtas ng buhay. Kung ayaw niyong ma-brain damage, ibig sabihin kung gusto niyo pong mabuhay at maglakad uli at magsalita, importante na pag nag-shutdown, tumigil yung puso habang wala pa yung mga gamot para buhayin siya, ay ating ginagawa na yung CPR. Ayon sa Philippine Red Cross, 1% lang sa 70,000 na nakararanas ng cardiac arrest taon-taon ang nabibigyan ng CPR. Katumbas yan ng 700 pasyente. Marami akong narinig na mamatay dahil hindi na lalapatan ng CPR. Minumukhay ko talaga, mag-advance sila, mag-first aid course sila para bawat bahay, kung may napaso, may inatake, may sakit, alam ang gagawin. Paano nga ba mag-CPR? Lumuhod sa gilid ng pasyente. Pagpatungin ang mga kamay sa gitna ng dibdib ng tao, saka gawin ang compressions o paglalagay ng diit. Ang target, 100 hanggang 120 chest compressions kada minuto. Ayon sa mga eksperto, makatutulong kung mag-iisip ang responder ng isang upbeat na tugtog sa tuwing gagawin ang chest compressions. Bakit kailangan may rhythm? Kasi normally, pag hesitant tayo or di tayo napapractice, baka pa isa-isa yung pump natin. So the sound, the music can actually help us continue to pump. Pwede raw itong isagawa hanggang sa ma-revive o magising na ang pasyente. I-monitor din daw ito kada 2 minuto. Kung bumalik na ang pulso, pwede nang ihinto ang pagsi-CPR. Kaya nitong National CPR Day, hinikayat ng Department of Health ang publiko na matutunan ito. Hindi naman daw kasi kailangan na maging isang health professional para makapag-CPR. Suportado naman ng Department of Education ang pagkakaroon ng CPR training, lalo na sa mga malalayong paaralan. Bahagi na rin daw ito ng education curriculum. We have last mile schools or far-flung areas schools na hindi po nare-reach ng ating mga doctors. Kailangan po sa eskwelahan. Hindi po kasi mabilis ang responde dahil may mga barangays na malalayo. Ang mga hospitals, kahit clinic, hindi rin po lahat in place. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Sa ibang balita, dinepensa ng MMDA ang mga kritisismo sa viral wheelchair ramp sa EDSA Busway Film Station sa Quezon City. Ayon mismo kay Chairman Romando Artes, hindi matarik ang rampa. Gayunman, aminado siyang hindi ito perpekto. Ito raw ang ginawang disenyo dahil limitado ang espasyo sa nasabing busway station. Pansamantala raw munang isinara ang rampa habang kumukonsulta sa mga eksperto para maiayos ang disenyo. Umani ng batikos ang rampa dahil matarik at hindi PWD friendly. Ako po ay humihingi ng paumanhin sa ating mga kababayan kung ang impression nyo ay hindi po siya pinag-isipan. Hindi po. Pinag-isipan po namin itong mabuti. Kinonsulta natin yung mga arkitekto natin, mga engineers. We will admit na hindi siya perfectong disenyo. Kung sasabihin mali, hindi po siya mali dahil given the limited space. Bubuo raw ng resolusyon ng COMELEC para sa paggamit ng Artificial Intelligence o AI sa darating na eleksyon. Plano raw nilang ipagbawal ang paggamit ng AI at deepfakes sa pangangampanya. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. How do you regulate social media when it may intrude into a purely constitutional issue of violation of the freedom of speech and the freedom of expression? Yun ang malaking problem natin. Ito ang hamon ni COMELEC Chairman George Garcia kasabay ng kauna-unahang forum na pinangunahan ng ahensya tungkol sa artificial intelligence na posibleng makaapekto sa eleksyon. Kasama sa mga dumalo ang mga kinatawan ng mga political party, mga election watchdog at iba pang stakeholders. Ang pakay nila makagawa ng regulasyon na mag-iigpit sa mga kandidato pagdating sa social media. Ibig sabihin,
Kahit walang batas, sapat na ang paglalabas ng resolusyon ng COMELEC. Isa sa target ng COMELEC, pagbawalan ng paggamit ng AI at deepfake sa pangangampanya. Ang problem po talaga natin yung misinformation, disinformation, and fake news directed against a candidate, directed against a political party. Napakahirap po dyan, lalo pat may presence ng trolls. Sa pagkandidato, bawal ang misrepresentation. Sa pagkandidato, ikaw yan, ikaw mismo. Pati ang pagkakaroon ng maraming social media pages o accounts ng isang kandidato, nais din nilang higpitan. At tulad ng sa telebisyon, radyo at print na may limitasyon lamang ang paglalagay ng mga advertisement, balak na rin itong ipatupad online. Dapat lang po, lalo yung boosting, dapat lang po, pati yung influencers, kaya nga po gusto rin natin makipag-tie-up, dapat sa BIR. Hindi ba dapat yung mga influencer dapat din natatax? At pagka po ganun, bakit pa tayo may Fair Elections Act? Hindi po tayo nag-i-ensure ng equal opportunity dahil hindi naman lahat makakabayad ng social media influencer. Sa ngayon, may 2 social media platform na raw ang nagparating sa COMELEC ng kahandaan nilang tumulong sa halalan. Paliwanag ng COMELEC, hindi naman nawawala yung mga disclaimer na donated ang isang promotion o advertisement sa kandidato na ipinopost sa social media. Kaya isa ito sa nais ding i-regulate ng ahensya na dapat daw maideklara sa COMELEC oras na magsimula ang kampanya. Wala namang problema sa ilang social media influencers gaya ni Boss Toyo ang mga binabalak na paghihigpit ng COMELEC. Pero sana raw magkaroon pa rin ng paglilinaw, lalo na kung hindi naman talaga sila nagpapabayad sa isang kandidato. Siyempre, hindi rin naman lahat ng mga social media influencer na katulad ko may bayad. So, hindi na, yung iba kaibigan na before pa maging sikat, before pa maging popular, kasama na namin sila, mga kaibigan na namin. So, minsan, talagang pakikisama din lang yung ginagawa namin. Gayunman, handa rin naman silang ideklara sa pamahalaan ng mga posibleng kitain sa pangangampanya. Nakatakdang magsagawa ng iba pang forum ang COMELEC sa mga darating na araw. Sa ikalawang linggo naman ng Agosto, balak ilabas ang regulasyon sa pangangampanya sa social media. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Balik Hollywood si Star Wars star Daisy Ridley para sa isang extra challenging na film project. Speaking of challenge, hinahangaan ngayon ang isang Pinoy singing group na kumasa sa hamon ng renowned international producer na si Simon Cowell sa America's Got Talent. Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marfort. Working on this film, there was so much to contend with. Battling currents, keeping up with the camera boat. At nagbabalik Hollywood na nga si Star Wars star Daisy Ridley. But this time, bilang isang swimmer sa much-talked-about film na Young Women and the Sea. Tungkol ito sa journey ni Gertrude Ederle na unang babaeng nakalangoy sa English Channel. Para mas realistic, si Daisy nag-training pa with Olympians. I did a lot of swimming for the film, but really imagining that, having the mental fortitude to do that, at that time when literally no one else had done it before, you didn't know if it was possible, is incomprehensible, really. Mapapanood na yan bukas sa Disney+. Isa pang women empowerment. Ang showdown ng 2 Golden Globe awardee na sina Samantha Morden as Queen Catherine de Medici at Minnie Driver as Queen Elizabeth I sa The Serpent Queen Season 2. Kahit historical daw ang setting nito, makaka-relate daw ang mga batang audience dahil modern ang atake sa mga royal issues. It's also quite radical. It doesn't feel very boring, sometimes with costume dramas it's like you're like falling asleep and they talk so much and you're like, what did you say? Like, what are they saying? Yes. And it's a bit boring and it's nice clothes and there's a bit of drama, but it's a bit boring. I think Serpent Queen is the opposite. Particularly for women, that we have been powerful in history and that's not always the case. And women, I think, have always suffered in terms of the power struggle with men, but it's so incredible to tell the stories of and to celebrate the women who were at the epicenter of power, particularly in Europe. Mapapanood ito sa Lionsgate Play sa July 26. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Ang dami natin mapapanood na. Daming pagpupuyatan. Saka abangan natin yung L6. Oo, Pinoy, yes. diba? Susisiw kay Maui.
Kaya ni Mau. L7 na dapat siya, L7. L7 dapat. L7 na. Isang birit nga dyan. Ay! Oo nga. Sige po mamaya, Miss Ruth, after ng, Miss Yeng, after ng frontline. Panoorin na lang daw sa GMQ. Yeah, Yun pala, tama. At yan ang mga balita at impormasyong dapat niyong malaman sa araw na ito. Mga balita para sa mga may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.